Maagang maaga, nangingisda sa pier ang engineer na si Jason. Matapos ang ilang araw na walang nahuhuli, sa wakas ay may kumagat din sa kanyang pain. Ngunit napakaliit ng isda kaya ibinalik niya ito sa tubig. Maya-maya, napansin ni Jason na may paparating na bagyo kaya nagpasya siyang umuwi. Pagdating niya sa suburb, umuulan na at nagmamadaling makauwi ang lahat ng kapitbahay. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, sinubukan ni Jason na buksan ang garahe, ngunit hindi gumagana ang pinto. Wala siyang nagawa kundi iwan ang sasakyan sa labas. Pagpasok niya sa bahay, binati niya ang matanda na nilang aso na si Cassidy. Napansin din niyang puro sulat mula sa mga debt collector ang kanilang mga natanggap na liham na nagpapakitang kasalukuyang walang trabaho si Jason. Pagkatapos, nagdala siya ng mga donut para sa kanyang asawang si Ann. Agad ding sumama sa kanila ang kanilang mga anak habang nag-aalmusal. Sinubukan ng mga bata na gamitin ang kanilang tablet habang kumakain, ngunit walang internet. Sinisi ni Jason ang unti-unting pagkasira ng kanilang bahay. Ipinakita naman sa kanya ni Anne ang email mula sa isang repairman na tumingin sa mga larawang ipinadala niya. Ayon dito, unti-unting lumulubog ang pundasyon ng bahay at ang chimney na lamang ang halos nagpapanatiling buo sa gusali. Pagkatapos ng almusal, naghanda ang pamilya para kumuha ng kanilang Christmas tree. Ngunit nang subukan nilang buksan ang pintuan sa harap, hindi nila ito maigalaw kahit kaunti. Sinubukan naman ni Jason ang pintuan sa likod, ngunit ayaw rin itong bumukas. Dahil desperado na, isa-isa nilang sinubukang buksan ang lahat ng pinto at bintana sa bahay, ngunit wala ni isa ang gumana. Gusto sanang humingi ng tulong ng mag-asawa, ngunit wala silang internet o signal sa telepono. Habang walang tigil sa pagtahol si Cassidy, buong lakas na ibinangga ni Jason ang sarili sa pinto, ngunit hindi pa rin ito bumukas. Pagkatapos, hinampas niya ang mga bintana. Nagawa niyang magkaroon ng bitak ang mga ito, ngunit hindi niya tuluyang mabasag ang salamin. Nang tumingin sila sa labas, nakita nilang sinusubukan silang tawagin ng kanilang mga kapitbahay gamit ang isang salamin. Doon nila napagtantong may iba pang pamilyang nakakulong din sa kani-kanilang bahay. Sa sandaling iyon, nakita nila si Susan na tumatakbo sa kalsada. Sinubukan nilang kunin ang kanyang atensyon, ngunit hindi niya sila marinig. Pagdating ni Susan sa sariling bahay, natuklasan niyang hindi rin siya makapasok at nakakulong sa loob ang kanyang asawa. Dahil dito, agad siyang umalis upang humingi ng tulong. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan ng pamilya na libangin ang kanilang sarili. Gumamit si Jason ng iba't ibang kagamitan sa pinto ng garahe, ngunit hindi pa rin iyon gumalaw. Napag-usapan nila ang kanilang mga kapitbahay at naalala nilang may isa sa mga ito na may bangka. Samantala, isang magkaparehang nasa isang bahay ang nagsulat sa salamin na naipit sila roon matapos lamang ang isang one-night stand. Nagsimula namang makipag-usap ang pamilya Richardson gamit ang isang whiteboard. Sumagot si Jason gamit ang birding board ng kanyang anak. Naniniwala ang mga Richardson na maaaring ginawa ito ng gobyerno para sa kanilang kaligtasan, habang ang may-ari ng bangka naman ay naghinalang mga alien ang may kagagawan nito. Lahat sila ay nagtataka kung ang kanilang lungsod lamang ba ang apektado o kung pati ang buong mundo ay nakakaranas ng parehong sitwasyon. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Jason si Ruth, sinabi ng bata na maaaring ang ulan ang dahilan ng lahat dahil kakaiba ang hitsura nito. Pagkatapos, nagtungo si Jason sa kanilang silid. Inamin ni Anne na pakiramdam niya ay malapit na siyang magkaroon ng nervous breakdown. Tiniyak ni Jason na magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos, ibinunyag niyang may baril siyang nakatago sa closet. Nagulat at nainis si Anne dahil hindi niya alam na may baril pala ang kanyang asawa. Gayunpaman, tinanong din niya si Jason kung paano ito gamitin. Sa halip na matulog, ilang oras na nanatili si Jason sa harap ng salamin habang paulit-ulit niyang sinusubukang buksan ang garahe gamit ang remote. Ngunit sa halip na garahe, ang trunk lamang ng sasakyan ang bumubukas. Pagkatapos, nag-drill siya ng maliliit na butas sa pintuan sa harap. Laking gulat niya nang makita niyang kakaiba ang galaw ng mga patak ng tubig at agad na tinatakpan ang mga butas na ginawa niya. Nang puntahan siya ni Anne upang tingnan ang ginagawa niya, nakagawa na rin si Jason ng mga butas sa dingding at sahig. Ngunit pareho lamang ang resulta. May isang harang na tila gawa sa tubig na pumipigil sa kanya na makalusot. Bagaman nakakapasok pa rin ang hangin sa pamamagitan ng mga vent, naniniwala si Jason na hindi gawa ng tao ang dahilan ng kanilang pagkakakulong. Nakakarinig din siya ng kakaibang tunog mula sa chimney, ngunit nang silipin niya ito, wala siyang nakita. Kinabukasan, patuloy pa rin ang pag-ulan at nananatiling selyado ang kanilang bahay. Nag-usap ang buong pamilya tungkol sa kung paano sila mamumuhay mula ngayon. Marami mang laruan ng mga bata, ang mag-asawa naman ay mayroon lamang mga lumang record at 2 DVD. Sinabihan din nila ang mga bata na ipagpatuloy pa rin ang kanilang mga gawain sa bahay at maligo araw-araw. Nagpasya rin silang magtipid sa pagkain upang umabot ito ng humigit kumulang 2 buwan. Kailangan din nilang maging maingat sa paggamit ng kuryente, gas, at tubig dahil hindi nila alam kung gaano katagal mananatiling gumagana ang mga ito. Patuloy namang kinakalmot ni Cassidy ang pinto dahil kailangan niyang dumumi at umihi sa labas. Kaya napilitan si Jason na turuan ng aso na gawin yon sa loob ng bahay. Pagsapit ng ika-4 na araw, sinubukan ni Jason na kunwari ay nasa paaralan ang mga bata, ngunit halatang wala silang gana. Sa halip, nagpasya siyang turuan sila ng isang bagay na maaaring makatulong sa kanilang survival, kung paano linisin at tanggalan ng laman loob ang isang isda. Dahil wala silang totoong isda, mga manika ang ginamit nila. Masayang-masaya ang mga bata habang ginagawa iyon. Nalaman din nila na dati palang may sariling bangka si Jason, ngunit kinailangan niya itong ibenta nang ipanganak sila.
Nang hapon ding iyon, nagkasundo si Jason at ang mga Richardson na magsimula ng parang board telephone upang malaman kung gaano kalawak ang lugar na apektado. Pagsapit ng ikapitong araw, nagsimula ng kumurap-kurap ang mga ilaw. Samantala, iniipon ni Anne ang lahat ng buto ng gulay at mga natitirang pagkain dahil umaasa siyang makapagtatanim sila. Nalaman naman ni Jason mula sa mga Richardson na umaabot na sa 5 bloke ang apektadong lugar. Nagpatuloy silang mag-usap gamit ang kanilang mga board. Sa kasamaang palad, wala nang pagkain ang mga Richardson, ngunit walang paraan si Jason upang matulungan sila. Pagsapit ng ika-14 na araw, patuloy na gumagawa si Ruth ng mga drawing tungkol sa bagyo. Makikita sa kanyang mga iginuhit ang mga kakaibang nilalang sa ilalim ng ulan at mga mukhang lumilitaw sa mga patak nito. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang anino sa dulo ng kalsada. Ngunit naagaw ang kanyang atensyon nang mapansin niyang gumagalaw ang mga patak ng ulan sa bintana at tila sinusundan pa ang dulo ng kanyang lapis. Nang muli siyang tumingin sa kalsada, wala na ang anino. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na abala ang pamilya sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasayaw, pag-ehersisyo, panonood ng mga pelikula, pagtakbo sa loob ng bahay, paglalaro ng baraha, at pagbabasa. Maganda rin ang paglaki ng taniman ni Anne. Samantala, nagpasya si Jason na sunugin ang lahat ng mga liham tungkol sa kanilang mga utang. Para naman sa mga dekorasyon ng Pasko, gumamit sila ng iba't ibang bagay sa bahay upang gumawa ng improvised na Christmas tree. Pagsapit ng ika-30 araw, tumingin si Ruth sa labas ng bintana at sinabing bumalik na ang tinatawag niyang rainwalker dahil palagi raw itong bumibisita kapag umuulan. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kapatid na si Graham. Ngunit nang tumingin din ito sa labas, nakita rin niya ang isang anino sa kalsada. Dahil natakot, sinabi ni Graham na baka hayop lamang iyon. Habang naghahapunan, nagreklamo ang mga bata dahil sawa na silang kumain ng parehong pagkain araw-araw. Sinabi ni Ruth na nakakita siya ng isang mabait na nilalang sa labas at naniniwala siyang sinusubukan nitong makipag-usap sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang mga magulang na baka imahinasyon lamang niya yon. Nang magalit at malungkot si Ruth, hindi sinasadyang mapataas ni Jason ang kanyang boses. Pagkatapos, sinubukan niyang pasayahin ang pamilya sa pamamagitan ng mga cookies. Sa kasamaang palad, hindi masarap ang mga yon dahil wala silang asukal. Matapos matulog ang mga bata, nagpasya ang mag-asawa na manigarilyo bago panoorin muli ang parehong pelikula. Ngunit sawa na si Anne rito kaya sa halip ay humiga silang dalawa malapit sa pintuan ng garden at tumingin sa mga bituin. Laking gulat nila nang makakita sila ng isang lobo na tumatakbo sa kanilang garden. Kinabukasan, nagpalitan ng mga regalo sa Pasko ang buong pamilya. Ang mga regalong ipinagpalit nila ay mga bagay lamang na nakita nila sa loob ng bahay, ngunit nakatulong iyon upang mapanatili ang saya ng Pasko. Nang tumingin si Ruth sa labas ng bintana, nakita niyang biglang bumagsak si Mrs. Richardson. Agad na inilayo ni Jason ang mga bata habang pinagmamasdan niyang tumakbo si Mr. Richardson papunta sa kanyang asawa. Doon ito natuklasang patay na si Mrs. Richardson. Nang hapong iyon, ibinigay ni Jason kay Cassidy ang huling natitirang gamot nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ruth at pumunta sa sala upang kunin ang kanyang mga laruan. Hindi niya napansin na may kung anong mabilis na dumaan sa labas ng bintana. Bigla siyang nakarinig ng ingay kaya binuksan niya ang mga kurtina. Laking gulat niya nang makita si Susan na puno ng dugo at desperadong humihingi ng tulong habang may hawak na kutsilyo. Napahiyaw sa takot si Ruth kaya nagising ang buong pamilya. Nagsimulang kalampagin ni Susan ang pinto at mga bintana habang pilit na sinusubukang makapasok. Paulit-ulit niyang sinasabing patay na ang lahat at binalaan ang pamilya na huwag magpakita sa kanila. Sinabi rin niyang naroon na ang mga ito at wala nang darating na tulong. Biglang may kung anong nasa dilim na humila kay Susan habang sumisigaw siya. Kasabay nito, napansin ng pamilya ang iba't ibang nilalang na naglalakad sa kalsada. Maya-maya, isang napakaliwanag na flash ng liwanag ang bumalot sa buong lugar. Nang mawala ang liwanag, wala na ang mga nilalang pati na rin si Susan. Matapos nilang isara ang mga kurtina, tiningnan ni Jason ang mga drawing ni Ruth. Iginiit ng bata na mukhang mabait naman ang nilalang na nakita niya. Ngunit sinabi ni Jason na hindi pala kaibigan ang mga nilalang na iyon. Mula noon, ipinagbawal niyang lumapit ang sinuman sa mga bintana. Nang gabing iyon, magkakasamang natulog ang buong pamilya. Makalipas ang ilang panahon, tumingin si Jason sa labas at labis na nalungkot nang mapansing patay na rin si Mr. Richardson. May isang bahay namang naglagay ng karatulang nagsasabing ubos na ang kanilang gamot, habang ang magkaparehang naipit matapos ang kanilang one-night stand ay palagi nang nag-aaway. Samantala, nag-ehersisyo ang mga bata. Tumatakbo lamang si Graham, habang si Ruth naman ay gumagamit ng telang nakasabit sa kisam para magsanay ng aerial silk. Biglang nahulog ang takip ng tiyan ni kaya nagpresenta si Ruth na umakyat upang tingnan kung may paraan palabas doon. Mahigpit na hinawakan ng buong pamilya ang silk habang unti-unting umaakyat si Ruth. Habang ginagawa niya yon, patuloy namang nagkakaroon ng mga bitak ang mga pader sa paligid niya. Pagdating niya sa itaas, hindi siya makalusot dahil nakaharang ang mga tubo. Gayunpaman, naiusli niya ang kanyang kamay palabas na nangangahulugang hindi selyado ang tiyan ni. Matapos ligtas na makababa si Ruth, narinig ng pamilya ang pag-iyak ni Cassidy. Doon nila napagtantong nasasaktan na ang aso dahil naubos na ang gamot nito. Dinala ni Anne ang mga bata upang manood ng pelikula at nilakasan niya ng todo ang volume ng TV upang hindi nila marinig si Jason nang barilin niya si Cassidy sa garahe upang tapusin na ang paghihirap nito. Pagkatapos, naisa na nilang i-cremate si Cassidy sa chimney. Ngunit nagpasya si Jason na ilagay na lamang ang katawan nito sa freezer sakaling lumala pa ang kanilang sitwasyon at kailanganin nila ng karne.
Una, hiniwa-hiwa niya ang katawan ng aso bago inilagay sa freezer ang laman nito. Inilagay naman niya ang lahat ng lamang loob sa isang bag at muntik na niya itong itapon sa basura. Ngunit nang makita niya ang lobo sa garden, naisip niyang ihagis na lamang ang bag palabas sa tiyan ni. Agad na lumapit ang lobo sa bag ngunit bago pa nito makain ang laman, nagsimulang umulan kaya tumakbo itong palayo. Habang patuloy na lumilipas ang mga linggo, nakasanayan na ng pamilya na isara ang lahat ng kurtina tuwing nagsisimulang umulan. Lumalayo rin sila sa mga bintana. Isang araw, napagtanto ni Ruth na naiwan niya ang kanyang halaman sa windowsill kaya mabilis siyang lumapit upang kunin iyon. Dahil dito, biglang kinalampag ng isang nilalang ang salamin. Nanigas sa takot ang buong pamilya habang naririnig nilang umuungal ang halimaw. Mabuti na lamang at kalaunan ay lumayo rin ito. Pagkalipas ng 3 buwan, lalo pang lumala ang pagkukurap-kurap ng mga ilaw at kakaunti na lamang ang natitirang pagkain ng pamilya. Nagsimulang umiyak si Ruth dahil sa gutom. Sinigawan siya ni Anne habang pinipigilan siyang lumapit sa refrigerator. Sinabi ni Jason sa kanyang asawa na hayaan nitong makita ni Ruth ang katotohanan. Umatras si Anne at binuksan ni Ruth ang refrigerator, ngunit nakita niyang wala na itong laman. Binuksan din niya ang mga cupboard at natuklasang wala na ring laman ang mga yon. Galit na isinara ni Ruth ang refrigerator at umalis. Sa sobrang stress, hindi na kinaya ni Anne at bigla siyang bumagsak. Tumakbo si Graham sa kanyang silid at napasigaw, habang si Ruth naman ay umiiyak sa kanyang kama. Nangako si Jason na mabubuhay silang lahat, ngunit sa loob-loob niya ay natatakot siyang baka mapanood lamang nilang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak. Sa sandaling iyon, bumalik si Graham dala ang kanyang alagang isda, na nilinis at tinanggalan na niya ng lamang loob upang makain nila. Sumama rin sa kanila si Ruth at magkakayakap silang lahat upang palakasin ang loob ng isa't isa. Maya-maya, may narinig na ingay si Jason sa labas. Nang tingnan niya ito, nakita niyang sa wakas ay kinain na ng lobo ang lamang loob ni Cassidy. Doon siya nakaisip ng isang paraan. Gumawa siya ng bitag gamit ang iba't ibang bagay na nakita sa bahay, kabilang ang isang scatterboard. Naglagay siya rito ng isang piraso ng karne ni Cassidy bilang pain bago niya ito inilabas sa tiyan ni. May dumating na fox at mabilis nitong kinuha ang karne, ngunit huli nang gumana ang bitag dahil nakaalis na ang hayop. Gumawa si Jason ng ilang pagbabago sa bitag. Sa susunod na pagsubok, nagawa na nitong mahuli ang fox. Ngunit nang subukan nilang hilahin ito papasok, naputol ang silk dahil sa bigat ng hayop at nakatakas ang fox. Sumunod, gumamit si Jason ng isang piyesa ng sasakyan upang gumawa ng maliit na kulungan. Sa pagkakataong ito, gulay naman ang ginawa niyang pain. Mabilis na nahulog sa bitag ang isang squirrel. Dahil magaan lamang ito, nagawa ng pamilya na hilahin ito papasok sa tiyan ni. Sa wakas, mayroon na silang karne ng squirrel na makakain. Pagkatapos nito, tinanggal ni Jason ang mga tabla sa sahig ng sala upang maabot nila ang lupa sa ilalim nito. Doon sila nagsimulang gumawa ng indoor garden. Patuloy na lumipas ang mga buwan at nakaligtas ang pamilya dahil sa panghuhuli ni Jason ng iba't ibang maliliit na hayop tulad ng mga ibon at kuneho. Isang gabi, tuluyan nang nawalan ng kuryente ang buong neighborhood. Mula noon, kandila na lamang ang ginagamit nila tuwing gabi. Sa kalaunan, 5 taon ang lumipas. Teenagers na ngayon ang mga bata at patay na ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Naging mahusay na piano player si Graham. Halos sakop na ng kanilang garden ang malaking bahagi ng sala. May purifier na rin silang ginagamit upang linisin ang tubig ulan habang pinagbuti naman ni Jason ang kanyang mga bitag upang otomatiko na itong gumana. Sobrang kapal na rin ang mga halamang tumutubo sa buong neighborhood at maraming ligaw na hayop ang malayang gumagala sa mga kalsada. Isang araw, napansin ni Anne na mas mabilis nang nasisira ang kanilang bahay. Naisip niyang maaaring ang barrier na pumipigil sa kanilang makalabas ang siya ring nagpapanatiling buo sa bahay. Dahil dito, posibleng tuluyan na itong lumubog anumang oras. Tinawag ni Jason ang buong pamilya sa garahe at ipinakita niyang naayos na niya ang kanilang sasakyan. Sinabi ni Graham na sayang lamang ang oras na ginugol niya rito. Agad siyang pinagalitan ni Jason at ipinaliwanag na kailangan nilang magkaroon ng mga proyekto upang manatiling maayos ang kanilang pag-isip. Kailangan din nilang magkaroon ng mga kagamitan na magagamit kapag dumating ang araw na tumigil na ang ulan at maaari na silang makalabas. Galit na umalis si Graham. Pagkatapos, itinuro ni Anne na lumalala ang ugali ng mga bata dahil hindi sila nagkaroon ng normal na pagkabata. Sinabi niya kay Jason na kailangan nitong maging ama, hindi lamang isang taong laging handang lumaban para mabuhay. Inamin din ni Anne na namimiss na niya ang dating asawa niyang si Jason. Kalaunan, sinabi ni Jason kay Ruth na kailangan na nitong tigilan ang pagsasabit ng kanyang mga drawing sa bintana ng attic dahil maaari nitong ilantad ang kanilang pamilya sa mga halimaw. Nauwi iyon sa pagtatalo. Ngunit biglang natahimik silang lahat nang makita nila ang isang halimaw sa tapat ng pinto. Habang mabilis na tumatakbo ang pamilya upang magtago, nagsimulang pumasok ang tubig sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Gumalaw ang tubig papunta sa doorknob at pinaikot iyon, dahilan upang bumukas ang pinto sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Pumasok ang halimaw sa loob ng bahay at nagsimulang hanapin sila. Habang gumagala ito, tumutulo mula rito ang nakakatakot na laway na agad na kumontamina sa kanilang supply ng tubig. Nag-alala si Anne para sa mga halaman at nais niyang patayin ang sprinkler. Ngunit sa sandaling gumalaw siya, narinig siya ng nilalang kaya napilitan siyang magtago muli. Bagamat halos mapansin ng nilalang si Anne, hindi pa rin siya nito nakita at nagpatuloy lamang ito sa paggalaw. Samantala, paulit-ulit na tumatago sa sahig ang mahahabang galamay nito malapit sa pinagtataguan ni Ruth. Mabuti na lamang at hindi siya naabot ng mga yon.
Hindi nagtagal, nagsimulang mamatay ang mga halaman dahil sa likidong tumutulo mula sa nilalang. May ilang patak din na napunta sa mukha ni Ruth. Sa sandaling iyon, may narinig na ingay sa labas at mas marami pang nilalang ang lumitaw sa bintana. Agad na lumabas ng bahay ang halimaw upang sundan ang mga ito. Nang makitang bukas ang pinto, mabilis na tumakbo si Graham papunta rito. Ngunit pinigilan siya ni Jason dahil malapit pa rin ang mga halimaw. Ilang sandali lamang, muling nagsara ang pinto. Pagkatapos, hinawakan ni Ruth ang mga patak na napunta sa kanyang mukha at napagtantong hindi pala yon laway. Tubig dagat lamang iyon. Napansin din ni Jason na tumigil na ang ulan kaya muli niyang sinubukang buksan ang pinto, ngunit selyado na naman ito. Kalaunan, nagbasa si Ruth ng isang libro tungkol sa mga alamat ng dagat. Napagpasyahan niyang hindi mga alien ang mga nilalang na iyon. Naniniwala siyang nagmula ang mga ito sa karagatan at ang mundong ito talaga ang kanilang tahanan. Ngunit itinama siya ni Jason at sinabing ang lugar na iyon ang tahanan ni Ruth. Pagkatapos, kinumpirma ng mag-asawa na patay na ang lahat ng kanilang mga halaman at kontaminado na rin ang kanilang tubig. Naniniwala si Jason na maaari pa silang magsimulang muli, ngunit gusto ni Anne na harapin niya ang katotohanan. Dahil dito, nauwi sila sa pagtatalo. Kasabay nito, nakahuli ang kanilang bitag ng isang ferret at nadala ito sa loob ng bahay. Nang buhatin ito ni Ruth, kinagat siya ng ferret sa kamay bago tumakbo palayo. Narinig ng kanyang mga magulang ang sigaw niya sa sakit kaya agad silang lumapit, nag-aalala na baka magkaroon ng impeksyon ang kanyang sugat. Sa galit, hinuli ni Jason ang ferret at pinatay ito. Pagsapit ng gabi, mataas na ang lagnat ni Ruth at hindi na siya makabangon sa kama. Ibinigay nila sa kanya ang huling natitirang malinis na tubig, ngunit kailangan niya ng gamot. Dahil desperado na, sumakay si Jason sa kanyang sasakyan at paulit-ulit itong ibinangga sa pinto ng garahe. Ngunit hindi pa rin bumukas ang pinto. Kalaunan, bumangga ng malakas ang sasakyan at nauntog si Jason sa ulo, dahilan upang mahilo siya. Narinig ng pamilya ang ingay kaya agad silang tumakbo upang tulungan siya. Halos hindi makalakad si Jason at bumagsak siya sa sahig. Doon niya napansin ang ilang bitak. Agad siyang natauhan at kumuha ng isang kagamitan upang sukatin kung gaano kalalim ang mga bitak. Pagkatapos, mabilis niyang sinuri ang iba pang bitak sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nang mapansin niyang lalo nang lumalalim ang mga ito, napagtanto niyang gumagalaw at lumilihis na ang mismong bahay. Posibleng makagawa iyon ng paraan upang makalabas sila. Sa banyo, binasag niya ang mga tile sa sahig hanggang sa makita niya ang isang tubo na nakakonekta sa sewer system. Naniniwala siyang maaari silang makarating sa bahay ng mga Richardson sa pamamagitan nito. Dahil dentista si Mr. Richardson, malaki ang posibilidad na may gamot sa kanilang bahay. Ngunit hindi kasya si Jason sa tubo. Kaya nagpresenta si Anne na siya ang pupunta. May dala siyang flashlight at kamera upang magabayan siya ng pamilya. Gumapang siya sa sewer hanggang sa makarating sa isang pader. Mabuti na lamang at maluwag ang pagkakagawa nito kaya nagawa niyang itulak ang mga brick at makalusot. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang signal ng kamera. Labis na nag-alala si Jason at desperado niyang sinubukang palakihin ang butas ng tubo. Tumakbo naman si Graham sa bintana at tinawag ang kanyang ama nang makita niyang ligtas na nakarating si Anne sa bahay ng kanilang kapitbahay. Pagdating doon, nakita ni Anne ang maraming halamang lumago ng sobra at ang naagnas na katawan ni Mrs. Richardson. May mga marka rin sa mga pader na parabang ilang taon nang binabaha ang bahay. Nang magsimulang umulan, nahanap ni Anne ang gamot at agad siyang naghanda upang bumalik. Ngunit natuklasan niyang bumalik na ang mga halimaw. Hindi nagtagal, nagsimula nang pumasok ang mga nilalang sa loob ng bahay. Maingat na gumalaw si Anne upang makarating sa basement na nagsisimula ng bahain. Bigla siyang nagulat nang makakita ng mukhang parang halimaw. Ngunit katawan lamang pala iyon ni Mr. Richardson. Napahiyaw si Anne at narinig iyon ng isa sa mga nilalang. Dahil dito, kinailangan niyang magmadali. Lumangoy siya sa maruming tubig ng sewer hanggang sa makita niya ang tubo. Sa kasamaang palad, natagpuan pa rin siya ng halimaw. Agad niya itong pinaputukan gamit ang baril. Ngunit walang epekto rito ang mga bala at nagawa pa siyang agawan ng armas ng nilalang. Samantala, nagsimulang hilahin ng pamilya ang silk na nakakabit kay Anne. Sa wakas, nagawa niyang makalusot pabalik sa tubo habang hinahabol siya ng halimaw. Mabilis namang binasag ni Jason ang dingding upang bumagsak ang mga debris at harangan ang tubo bago pa makalusot ang nilalang. Pagkatapos, agad na ibinigay ni Anne kay Ruth ang gamot. Hindi nagtagal, nagsimula ng bumuti ang pakiramdam ng bata. Gusto ni Jason na magtago ang pamilya sa attic habang siya ang gagawa ng paraan upang iligaw ang mga halimaw. Hinala niyang malapit nang dumating ang mga iyon dahil alam na nilang may mga tao sa bahay. Ngunit sinabi ni Graham na pagod na siyang magtago. Para sa kanya, hindi na iyon maituturing na pamumuhay. Survival na lamang iyon. Sumang-ayon din ang iba. Kaya nagpasya silang harapin ang mga halimaw bilang isang pamilya. Nagtulungan silang gumawa ng isang malaking bitag na inaasahan nilang makatutulong din upang makatakas sila. Biglang may lumitaw na kumikislap at bilog na ulap sa kalangitan. Kasabay nito, nagsimulang bumaha sa loob ng bahay mula sa iba't ibang bahagi tulad ng chimney, lababo, toilet at tubo sa banyo. Tinamaan si Jason ng malakas na bugso ng tubig mula sa chimney at napaatras siya. Samantala, itinulak ni Anne si Ruth palayo nang bumagsak ang isang malaking alon mula sa hagdan at tinangay si Graham. Dahil sa napakaraming tubig, nagawa ng halimaw na makapasok sa bahay at mas mabilis na itong nakakagalaw dahil maaari na itong lumangoy. Hinintay ni Jason na lumitaw ang nilalang upang umatake. Nang sumugod ito, naghagis siya ng bomba at nasunog ang halimaw. Muli itong sumisid sa tubig upang patayin ang apoy.
Ngunit ginamit nito ang mga galamay upang pabagsakin si Jason. Sinubukan niyang paputukan ito gamit ang harpuon, ngunit hindi niya natamaan. Hinablot siya ng mga galamay at marahas na inalog bago siya itinapon sa tubig. Mabilis na lumangoy si Anne upang sagipin ang kanyang asawa. Pagkatapos, muli silang nakasama ng kanilang mga anak sa hagdan. Masyadong mabilis ang pagtaas ng tubig kaya kailangan nilang pumunta sa atik. Ngunit bago yon, sinabi ni Graham na kukunin muna niya ang harpuon. Habang patuloy na pumapasok ang tubig sa mga bitak ng bahay, sumisid si Graham at nakuha ang harpuon mula sa kusina. Naririnig niyang papalapit ang halimaw kaya nagtago siya habang pinipigilan ang kanyang paghinga. Samantala, gumawa ng butas ang pamilya sa kisam at hinila si Graham pataas bago pa siya maabutan ng nilalang. Nakapasok din sa butas ang mga galamay ng halimaw. Paulit-ulit itong hinampas ni Jason gamit ang martilyo hanggang sa makatakbo silang lahat papunta sa atik. Hindi nagtagal, binaha rin ang atik. Kaya pinigil ng buong pamilya ang kanilang paghinga habang mahigpit silang magkakahawak. Nang matagpuan sila ng halimaw, hinila nila ang lubid na nakakonekta sa harpuon bago nila ito pinaputok. Sa pagkakataong ito, tumama ang harpuon at kumapit sa katawan ng nilalang. Ang kabilang dulo ng lubid ay nakakabit sa sasakyan. Dahil sa pagpapaputok ng harpuon, na-activate ang sasakyan at nagsimula nitong hilahin palayo ang halimaw. Dahil sa matinding pressure, lalo namang lumawak ang mga bitak ng bahay at nagsimulang masipsip ng mga iyon ang tubig. Unti-unting nawala ang baha sa atik, ngunit kasabay nito ay tinanggay rin pababa ang buong pamilya. Agad nilang sinubukang buksan ang pintuan sa harap, ngunit ayaw pa rin itong bumukas. Samantala, naipit ang nilalang sa railing ng hagdan. Kumuha si Jason ng kutsilyo at binantaan itong papatayin kung hindi nito bubuksan ang pinto. Ngunit pinigilan siya ni Ruth. Sinabi niyang kapag namatay ang nilalang, baka hindi na sila kailanman makalabas. Sa huli, imbes na patayin ang nahuli nilang nilalang, pinili ni Jason na magpakita ng awa. At iyon pala ang susi sa kanilang kalayaan. Binuksan ng nilalang ang kanilang bahay at matapos ang 5 taong pagkakakulong, nakatakas din ang buong pamilya. Pagkatapos nilang makalayo, tuluyan ng lumubog sa lupa ang kanilang bahay at isang napakalaking bunganga na lamang ang naiwan. Sumakay sila sa bangka at naglayag sa mundong halos nilamon na ng tubig. Akala nila sila na lamang ang natitirang buhay hanggang may sumagot sa kanilang tawag sa radyo. Doon nila napagtanto na hindi pa pala sila nag-iisa at ang pagtatapos ng kanilang bangungot ay simula lamang ng panibagong buhay. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.